Nais mo na bang magkaroon ng isang lihim na napakasimple pero sapat ang kapangyarihan para baguhin ang iyong buhay? Isipin mong hawak mo mismo ang susi ng swerte, pag-ibig, at mga biyayang hindi inaasahan sa loob lamang ng iyong palad. Sa loob ng maraming siglo, naniwala ang ating mga ninuno na ang palad ay higit pa sa balat, ito ang mapa ng kapalaran. At kapag iginuhit ang isang sinaunang simbolo, bumubukas ang mga pintuan, dumarating ang pera, bumabalik ang pag-ibig, at naglalaho ang mga balakid. Ito ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang ritual na naghihintay sa iyo. Kapag nakita mo ito, hinding-hindi ka na muling titingin sa iyong sariling palad sa parehong paraan. Sa kulturang Pilipino, mula pagkabata ay itinuturo na ang mga senyales ay hindi kailanman aksidente. Kapag may kutsarang nahulog, kapag may asong tumahol sa hating gabi, o kapag paulit-ulit lumilitaw ang mga numero tulad ng 11 oras 11 minuto, hindi ito basta nagkataon. Ito'y mga bulong mula sa hindi nakikita, mga paalala na ang kapalaran ay gumagalaw. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang katawan ay may dalang enerhiya, at ang palad ang lugar kung saan nagtatagpo ang langit at lupa. Bawat guhit, bawat marka, bawat galaw ng kamay ay may kahulugan. Kaya naman maraming ritual ang nagsisimula sa kaliwang kamay, ang kamay na tumatanggap. Kapag may simbolong iginuhit dito, para itong pagbubukas ng isang lihim na pinto, isang tawag sa mga biyaya, proteksyon, at bigla ang swerte. Hindi ito tungkol sa mahika o walang saysay na pangako. Ito'y tungkol sa paggising ng matagal nang nasa loob mo, naghihintay lamang na mabuksan. Ngayong gabi, sabay nating tuklasin ang sinaunang gawin na ito at makita kung paanong ang kapalaran ay nakahimlay mismo sa iyong palad. Ang palad bilang espiritual na mapa. Madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, ang palad mo, nandoon ang kapalaran mo. Ang iyong palad ay hindi lamang balat at guhit, ito ay isang buhay na mapa ng iyong tadhana. Bawat marka, bawat kurba, bawat pinong linya na tumatawid sa iyong kamay ay may kwento. May mga guhit na nagsasalita tungkol sa mahabang buhay, may iba tungkol sa yaman, at mayroon ding ukol sa pag-ibig at relasyon. Ngunit higit pa sa mga prediksyon, ang palad ay nakikita bilang daluyan ng enerhiya, kung saan ang di nakikita ay nag-iwan ng bakas. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang kaliwang palad ay lalo pang sagrado. Ito ang kamay ng pagtanggap. Kapag nananalangin, humihiling, o umaasa ng biyaya, ang kaliwang kamay ang iniabot sa langit. Sabi ng mga matatanda, kung nais mong tumanggap ng biyaya, huwag mong isara ang kaliwang kamay mo, hayaan mo itong bukas. Kaya't maraming ritual ang nagsisimula sa kaliwang bahagi ng katawan, ang kaliwang tainga para sa bulong ng mga espiritu, ang kaliwang palad para sa biyaya, at ang kaliwang paa para sa unang hakbang ng isang paglalakbay. Isipin mo ang iyong palad bilang isang pahinang isinulat ng sansinukob. Ang mga guhit ay hindi aksidente, ito'y mga paalala na ang iyong buhay ay taglay na ang enerhiya ng kapalaran. Ngunit narito ang sikreto, ang mga guhit na ito ay hindi nakapirmi. Tulad ng ilog na nagbabago ng agos, tulad ng landas na muling iginuguhit, ang iyong palad ay isang buhay na kanbas. Kapag nagdagdag ka ng simbolo, hindi mo nilalabanan ang kapalaran, inaayon mo ang sarili mo dito. Pinapadala mo ang iyong mensahe pabalik sa sansinukob, handa na ako. Tinatanggap ko. Tinatawag ko ang mga biyayang nakalaan para sa akin. Madalas ding mapansin ng matatanda ang maliliit na pagbabago sa palad. Isang bagong linya matapos ang isang trahedya. Isang mas malalim na marka matapos ang isang malaking kagalakan. Nakikita itong mga patunay na ang mga pangyayari sa buhay ay hindi lamang nakaukit sa alaala, kundi pati na rin sa katawan mismo. Ang palad ay nagiging saksi at kasali sa iyong kwento. Kaya't napakalakas ng kapangyarihan ng pagguhit ng simbolo sa kaliwang palad. Hindi ito basta pamahiin, ito ay isang pakikipag-usap sa di nakikita. Tulad ng pagkatok sa kahoy upang itaboy ang malas, tulad ng pagbaligtad ng damit upang iwasan ang kamalasan, ang pagguhit sa palad ay isang akto ng pananampalataya. Para kang nagsasabi, bukas ang aking kamay. Nakikinig ang aking espiritu. Handa ang aking buhay sa nais ibigay ng kapalaran. Kaya kapag tinitingnan mo ang iyong palad, huwag mong makita bilang balat at laman lamang. Makita mo ang sansinukob na nakaukit sa mga guhit, naghihintay lamang sa iyong paghipo upang magising. Ang kaliwang kamay mo ay hindi walang laman, ito ay isang bowl ng kayamanan na naghihintay na mabuksan. Mga sinaunang simbolo at ang kanilang enerhiya. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga simbolo ang naging wika ng di nakikitang mundo. Bago pa man dumating ang mga aklat at nakasulat na salita,
ang ating mga ninuno ay nag-ukit ng mga palatandaan sa bato, gumuhit sa mga kuweba, at nag-iwan ng mga baka sa lupa. Naniniwala sila na bawat hugis ay may dalang panginginig, isang nakatagong mensahe na nagdurugtong sa espiritu ng tao sa puwersa ng sansinukob. Kahit sa kulturang Pilipino, makikita natin ang bakas nito. Mula sa baybay na inukit ng ating mga ninuno, hanggang sa mga anting-anting na isinusuot ng mga mandirigma, ang mga simbolo ay hindi basta palamuti. Sila ay naging kalasag, susi, at tulay sa pagitan ng mundong ito at ng kabila. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang mga simbolo ay simple, ang sansinukob ay nakikinig hindi lamang sa salita, kundi sa layunin. At pinakamalakas ang layunin kapag ito ay binigyan ng anyo. Nawawala ang mga salita, pero ang simbolo ay nananatili. Kapag gumuhit ka ng spiral, hindi ka lang lumilikha ng hugis, tinatawag mo ang enerhiya ng paglago at pagpapalawak. Kapag naglagay ka ng krus, iniimbitahan mo ang proteksyon mula sa lahat ng direksyon. Kapag gumuhit ka ng bilog, ipinahahayag mo ang kabuuan, pagbabagong buhay, at walang hanggang agos. Madalas ikwento ng matatanda ang tungkol sa mga magsasakang gumuguhit ng maliliit na tanda sa mga binhi bago itanim. Ang mga simbolong ito ay para basbasan ang lupa, para anyayahan ang kasaganaan, para ipaalala sa kalikasan na ang buhay ay dapat bumalik ng mas marami kaysa sa ibinigay. Ang mga mangingisda na may nag-ukit ng mga palatandaan sa kanilang mga bangka, naniniwalang kikilalanin iyon ng dagat at ililigtas sila mula sa unos. Maging ang mga albularyo noon ay gumagamit ng mga guhit na tanda sa dahon, bato, o kahit sa balat upang humikayat ng paggaling at itaboy ang karamdaman. Sa ganitong paraan, ang pagguhit ay higit pa sa sining, ito'y isang espiritual na kasunduan. Para kang nagsasabi sa sansinukob, ito ang aking hangarin, ito ang handa kong tanggapin. At ang palad, dahil malapit ito sa iyong espiritu at mga linya ng enerhiya, ay nagiging perpektong kanbas. Hindi tulad ng papel o bato, ang iyong palad ay buhay. May init, may daloy ng dugo, may tibok ng buhay. Ang simbolong iginuhit dito ay hindi patay, humihina ito kasama mo, gumagalaw kasama mo, nagiging bahagi ng iyong pagkatao. Isipin mo ito na parabang may dala kang buhay na anting-anting. Ang kaibahan ng pagsusuot ng agimat at ng pagguhit ng simbolo sa iyong palad ay ito, ang agimat ay maaaring mawala, manakaw, o masira. Ngunit ang simbolo sa balat mo ay iyo lamang. Mananatili ito hanggat pinaniniwalaan mo at hanggat nasa puso mo ang kahulugan nito. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala na ang kaliwang palad ay parang sagradong pintuan. Sa oras na gumuhit ka ng simbolo dito, binubuksan mo ang pintuang iyon, inaanyayahan ang mga puwersang di nakikita na sumama sa iyo. Ngunit dapat itong gawin ng may layunin. Ang pabaya o walang saysay na guhit ay walang halaga. Ngunit ang linya na ginawa ng may pokus, ang bilog na iginuhit ng may pananampalataya, ang tandang binigkas kasabay ng panalangin, ito ay may bigat sa mundo ng espiritu. Bawat simbolong pipiliin mo ay nagiging isang kwento. Ang spiral ay maaaring magdala ng biglaang pera. Ang bituin ay maaaring humatak ng mga oportunidad. Ang matang nagbabantay ay maaaring magbigay proteksyon laban sa inggit at kapahamakan. Ang pinakamahalaga ay hindi ang hugis mismo, kundi ang pananampalataya at linaw ng isip na inilalagay mo rito. Tulad ng sabi ng mga matatanda, ang panalangin na walang puso, walang saysay. Kaya't gayon din, ang simbolong walang paniniwala ay tinta lamang. Ngunit sa paniniwala, kahit ang pinakasimpleng guhit sa iyong palad ay kayang baguhin ang iyong buhay. Para itong pagtatanim ng binhi sa matabang lupa, maliit sa simula, halos di makita, ngunit unti-unting nag-ugat sa di nakikita, at nagkakabunga ng mga sanga na umaabot hanggang sa iyong kapalaran. Ang proseso ng ritual hakbang-hakbang. Ngayong nauunawaan mo na kung bakit banal ang palad at bakit may dalang enerhiya ang mga simbolo, lumalim tayo sa aktual na ritual. Hindi ito komplikado o magastos. Hindi mo kailangan ng bihirang kagamitan o lihim na kaalamang minana sa mga tagong guro. Kailangan mo lang ang iyong kamay, ang iyong pananampalataya, at ang sinseridad na sundin ang bawat hakbang. Hakbang 1, paglilinis ng kamay. Bago ang lahat, dapat malinis ang palad. Sa sinaunang gawin ng mga Pilipino, madalas gamitin ang tubig at asin para sa paglilinis. Sabi ng matatanda, itinataboy ng asin ang negatibong espiritu at nakabistang enerhiya. Maaari mong hugasan ang kaliwang kamay sa tubig na may kaunting asin, o himasin ito ng marahan gamit ang malinis na tubig habang bumubulong ng panalangin.
May ilan ding gumagamit ng mga dahon tulad ng albahaka, basil, o bayabas, naniniwalang may taglay itong bisa sa paglilinis at pagpapagaling. Tandaan, hindi lang ito pisikal, espiritual din. Hindi ka lang nag-aalis ng dumi, inihahanda mo ang iyong kamay bilang sisidlan ng mga biyaya. Hakbang 2, pagpasok sa katahimikan. Mas epektibo ang mga ritual kapag payapa ang puso. Humanap ng tahimik na lugar, maaaring sa kwarto, bago matulog o sa isang sulok ng bahay kung saan ligtas ang pakiramdam mo. May mga mas gustong gawin ito bago sumikat ang araw, kapag sariwa ang mundo, ang iba naman sa gabi, kapag pinakamalalim ang katahimikan. Ipikit ang mga mata at huminga ng malalim. Damhin ang iyong kaliwang palad na nakahimlay ng marahan sa hita. Isipin mong bahagyang nagliliwanag, handang sulatan ng sansinukob. Hakbang 3, pagguhit ng simbolo. Ngayon, gamit ang napili mong kasangkapan, maaaring simpleng ballpen, o daliri na idinampi sa kaunting tubig o langis, iguhit ang simbolo ng dahan-dahan sa iyong kaliwang palad. Huwag magmadali. Mahalaga ang bawat guhit. Habang iginuguhit mo, bigkasin ang iyong layunin. Kung kasaganaan ang iyong tinatawag, bulongin ang mga salitang para sa pag-unlad. Kung proteksyon ang hinihiling, bulongin ang panalangin ng kaligtasan. Kung pag-ibig ang binubuksan, bulongin ang mga salitang nag-ugnay ng puso. Ang sabayang pagguhit at pagsasalita ang nagbibigay buhay sa simbolo, ito ang kaluluwa ng marka. Hakbang 4, ang bulong ng afirmasyon. Pagkatapos iguhit ang simbolo, ilapat ng marahan ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang palad. Ipikit ang mga mata at bulongin ang iyong afirmasyon. Maaari itong kasimple ng, handa na ako sa mga biyaya, o dumadaloy ang swerte sa aking buhay, o pinoprotektahan at ginagabayan ako. Ulitin ito ng 3 beses, dahil sa paniniwalang Pilipino, sagrado ang 3, sumisimbolo sa balanse, kaganapan, at ang 3 bigkis ng katawan, espiritu, at kapalaran. Hakbang 5, pagmamasid sa mga senyales. Kapag tapos na ang ritual, manatiling bukas ang loob. Madalas magpadala ang sansinukob ng maliliit na kumpirmasyon, kandilang kumikislap ng kakaiba, ibong umaawit sa di karaniwang oras, kutsarang biglang nahuhulog, o panaginip na tila tunay, hindi ito aksidente. Mga sagot ito, tanda na gumagalaw na ang enerhiya na iyong pinalaya. Huwag baliwalain. Ngumiti kapag nangyari, at ibulong ang isalamat, sapagkat pinalalakas ng pasasalamat ang biyaya. Maaaring simple ang ritual na ito, ngunit ang kapangyarihan nito ay nasa pagpapatuloy. May gumagawa nito 1 beses sa 1 linggo, ang iba naman tuwing mabigat ang dibdib o kapos ang pag-asa. Ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano kadalas, kundi kung gaano kalalim ang iyong paniniwala sa bawat pagganap. Naaalala ng palad at nakikinig ang sansinukob. Kaya sa susunod na titigan mo ang iyong kaliwang kamay, huwag mong makita ang kawalan. Makita mo ang posibilidad. Makita mo ang pintuan. At tandaan, hindi ka lang gumuguhit ng simbolo, sumusulat ka ng liham mismo sa kapalaran. Koneksyon ng ritual sa zodiac at kapalaran. Ang kagandahan ng ritual na ito ay hindi lamang nakalaan para sa iisang tao, ito'y kumokonekta sa kakaibang enerhiya ng bawat kaluluwa. At kapag tiningnan natin ang zodiac, makikita natin kung paanong ang simpleng pagguhit ng simbolo sa kaliwang palad ay nagigising ang iba't ibang aspeto ng kapalaran para sa bawat tanda. Tulad ng mga bituin na nagliliwanag sa iba't ibang paraan para sa atin, gayon din ipinapakita ng sinaunang gawin na ito ang mga biyaya sa sarili nitong paraan. Para sa mga fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ang apoy ay nag-aalab, masigasig, at mabilis. Kapag ang mga fire sign ay gumuhit ng simbolo sa kanilang palad, agad na tumutugon ang enerhiya. Para sa kanila, ang palad ay nagiging parang sulo, nag-aapoy ng mga oportunidad, humihila ng tagumpay, at nagbibigay ng tapang upang kumilos ng walang alinlangan. Si Aries ay maaaring makatagpo ng biglaang pagbubuka sa karera o pamumuno. Si Leo ay maaaring makatanggap ng pagkilala, paghanga, at respeto mula sa paligid. Si Sagittarius naman ay maaaring makaranas ng bagong paglalakbay at hindi inaasahang pagkakataong palawakin ang kanyang mundo. Para sa fire signs, ang simbolo ay gatong sa kanilang likas na apoy, ginagawang rumagasa ang swerte na parang mga nagliliyab na baga sa gabi. Para sa mga earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Ang earth signs ay matatag, nakaugat, at praktikal. Madalas silang nag-aalala tungkol sa katatagan, pera, at seguridad. Kapag gumuhit sila ng simbolo sa kaliwang palad, parang nag-ugat ito ng malalim. Ito ay nagiging tulad ng pagtatanim ng binhi sa matabang lupa.
Para kay Taurus, maaaring dumating ang di inaasahang biyayang pinansyal, bagong daloy ng kita, o kaginhawang materyal. Para kay Virgo, maaaring dumating ang nakapagpapagaling na enerhiya, kapanatagan ng isip, at katatagan sa relasyon. Para kay Capricorn, maaaring lumakas ang ambisyon at humatak ng mga guro o kakamping gagabay sa pag-akyat. Ang palad ng Earth signs ay nagiging isang sagradong hardin, bawat guhit ay nagiging ugat ng kasaganaan at seguridad. Para sa mga air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ang air signs ay may kapangyarihan ng kaisipan, salita, at galaw. Madalas silang hindi mapakali, naghahanap ng kaliwanagan at koneksyon. Kapag gumuhit sila ng simbolo, ang enerhiya ay sumasabay sa hangin. Si Gemini ay maaaring makatagpo ng pag-uusap na magbubukas ng pinto, mga mensaheng darating sa tamang oras, at malayang dumadaloy na mga ideya. Si Libra ay maaaring makapansin ng pagkakaisa sa mga relasyon, paglambot ng mga alitan, at pagpapatatag ng mga koneksyon. Si Aquarius ay maaaring makatanggap ng mga pangitain, panaginip, o biglaang inspirasyon na magtutulak sa kanila tungo sa inobasyon at layunin. Para sa air signs, ang palad ay nagiging parang saranggola, kapag minarkahan, sinasalo nito ang hangin ng kapalaran at pumapailang lang. Para sa mga water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ang water signs ay emosyonal, intuitibo, at malalim ang koneksyon sa hindi nakikita. Kapag minarkahan nila ang kanilang palad, ang simbolo ay dumadaloy diretsyo sa puso. Si Cancer ay maaaring makaramdam ng pagbabalik ng taong matagal nang inaasam o ng mas matibay na bigkis sa pamilya. Si Scorpio ay maaaring makaramdam ng proteksyon laban sa inggit, lakas laban sa pagtataksil, at gabay sa gitna ng pagbabago. Si Pisces ay maaaring makaranas ng makapangyarihang panaginip, mas matalas na intuisyon, at emosyonal na kagalingan. Para sa water signs, ang palad ay nagiging parang ilog, dinadala ang kanilang damdamin tungo sa kapalaran, hinuhugasan ang bigat, at ibinabalik ang pinakakailangan ng kaluluwa. Ang koneksyong ito sa pagitan ng palad, mga simbolo, at mga bituin ay hindi aksidente. Ito'y wika ng kapalaran na hinahabi sa ating mga buhay. Tulad ng paniniwala ng mga Pilipino na ang mga senyales sa mundo, tulad ng tila kakaibang pagtitilaok ng manok sa hating gabi o ang biglaang pagkabasag ng baso, ay may dalang kahulugan. Gayon din nag-ugnayan ang mga bituin at ang mga guhit sa ating palad. Kapag gumuhit ka ng simbolo sa iyong kaliwang kamay, umaayon ka hindi lamang sa iyong personal na enerhiya, kundi pati sa kosmikong ritmo ng iyong zodiac sign para kang nagsasabi, alam ko kung sino ako, alam ko ang isinulat ng mga bituin. At handa akong tanggapin ang bahagi ng aking kapalaran. At tandaan, anuman ang iyong tanda, iisa ang lakas ng pananampalataya. Sapagkat hindi lamang ang mga bituin ang gumagabay sa iyo, ang iyong puso ang nagbubukas ng landas. Mga paniniwala at kwento ng swerte ng mga Pilipino. Sa bawat pamilyang Pilipino, laging may mga kwento, mga bulong na ipinamamana ng mga lolo't lola, mga alamat na ikinukwento sa mga tahimik na gabi kapag kumikislap ang ilaw at humuhuni ang hangin sa bintana. Ang mga kwentong ito ang nagpapaalala sa atin na ang swerte at kapalaran ay hindi malayo, narito sila, nakatago sa araw-araw, naghihintay lamang na mapansin. Isa sa mga kwentong ito ay tungkol sa isang magsasaka mula sa isang maliit na bayan sa Ilocos. Palagi siyang nahihirapan sa kanyang ani, at tila ayaw magbigay ng lupa para mabusog ang kanyang pamilya. Isang gabi, sinabi ng kanyang lola na subukan niya ang ritual na minana pa nito sa mga ninuno, gumuhit ng simpleng protektibong simbolo sa kanyang kaliwang palad bago itanim ang mga binhi. Sumunod ang magsasaka, kalahati duda, kalahati umaasa. Pagsapit ng susunod na ani, dumating ang ulan sa tamang tiyempo, at lumago ang kanyang mga pananim ng higit sa dati. Hanggang ngayon, sinasabi ng kanyang mga anak na parabang nakilala na siya nang bukirin matapos ang ritual na yon, na tila tinanggap ng kalikasan ang kanyang pakiusap. May isa pang kwento mula sa isang nahi sa Dubai. Malayo sa sariling bayan, pasan niya ang kalungkutan at takot, hindi alam kung paano siya mabubuhay sa banyagang lupa. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina, kung nais mong lakas, markahan mo ang iyong kaliwang palad at bulongin ang panalangin bago matulog. Isang gabi, dahil sa matinding pangungulila, gumuhit siya ng maliit na bituin sa kanyang kamay. Sa parehong linggo, ipinakilala siya sa isang mabait na amo na itinuring siya hindi bilang kasambahay, kundi bilang pamilya. Lagi niyang sinasabi na doon nagsimulang magbago ang kanyang buhay.
Mayroon ding mga kwento ng mga nanalo sa loto, mga taong bago bumili ng tiket ay gumagawa muna ng maliliit na ritual, paglalagay ng barya sa asin, pagbubulong ng panalangin tuwing 11 oras 11 minuto, o pagguhit ng maliit na marka sa palad bilang tawag sa kapalaran. Hindi lahat yumaman, syempre, ngunit marami ang nakaranas ng biglaang pagbabago, may mga utang na nabura, may mga biglaang regalo, may mga pagkakataong makalabas ng bansa. Ang punto ay hindi ang numero, kundi ang gawa ng pananampalataya, ang paniniwalang nakikinig ang kapalaran kapag tapat kang humiling. Sa ating kultura, hindi natin tinatawanan ang mga ganitong kwento. Tinatanggap natin ang mga ito sapagkat nagpapaalala sila na ang buhay ay hindi lang tungkol sa lohika o agham. Ito rin ay tungkol sa pananampalataya, sa mga di nakikitang kamay, at sa mga hiwagang hindi kayang ipaliwanag. Madalas sabihin ng matatanda, may mga bagay na hindi nakikita pero ramdam ng puso. Kaya't kapag gumuhit ka ng simbolo sa iyong palad, hindi mo lang ginagaya ang isang lumang pamahiin. Sumasali ka sa isang hanay ng napakaraming Pilipinong naniwala sa mga ritual, naniwalang kahit ang pinakamaliit na kilos ay kayang baguhin ang pinakamalaking kapalaran. Ang mga kwentong ito ay patunay, tunay ang swerte, kumikilos ang tadhana, at dumarating ang mga biyaya kapag bukas ang puso. Babala at gabay. Bawat ritual ay may kapangyarihan, at kasabay ng kapangyarihan ay ang pananagutan. Madalas ipaalala ng ating mga ninuno, huwag mong gawing laro ang sagrado. Huwag ituring na biro ang banal. Ganito rin sa pagguhit ng mga simbolo sa iyong palad. Maaaring simple itong tingnan, ngunit sa katotohanan ito ay imbitasyon sa di nakikitang mundo. Kapag gumuhit ka, hindi mo lang sinusulatan ang iyong sarili, nakikipag-usap ka sa sansinukob. Una, huwag kailanman gawin ang ritual dahil sa kasakiman. Kung gagawin mo ito para mangagaw ng pag-aari, manalo kapalit ng iba, o makasakit ng kapwa, hindi dadaloy ang enerhiya. Maaaring bumalik pa ito laban sa iyo. Tulad ng salamin na sumasalamin sa liwanag at dilim, dadalhin ng iyong palad ang mismong layunin na inilagay mo rito. Ang mga biyaya ay tumutubo mula sa pananampalataya at pasasalamat, hindi mula sa inggit o kasakiman. Ikalawa, tandaan na ang simbolo mismo ay hindi mahika, ang iyong paniniwala ang nagbibigay buhay dito. Kung iguguhit mo ito ng pabaya, walang malasakit, mananatili itong tinta lamang sa balat. Ngunit kung iguguhit mo ito ng may sinseridad, kasabay ng mga salitang puno ng pananampalataya, kahit ang pinakasimpleng guhit ay kayang magbukas ng pintuan. Tulad ng sabi ng ating mga ninuno, mas makapangyarihan ang panalangin na may puso kaysa sa mahaba, ngunit walang laman. Ikatlo, maging matyaga. Marami ang umaasang agad makikita ang resulta, parang biglang babagsak ang pera mula sa langit o kaagad kakatok ang pag-ibig sa pintuan. Ngunit hindi ganoon ang takbo ng sansinukob. Tumutugon ito kapag nakaayon ang iyong espiritu, kapag tunay na handa ang puso mong tumanggap. Ang magsasaka ay hindi nagtatanim ngayon at umaani bukas. Siya ay naghihintay, nagdidilig at nagtitiwala. Ganoon din ang ritual na ito, ang tungkulin mo ay magtanim ng layunin at aani ka kapag tama ang panahon ng tadhana. Ika-4, ingatan ang iyong enerhiya matapos gawin ang ritual. May ilang matatanda na nagsasabing panatilihing relax at bukas ang kaliwang palad, huwag itong ikuyom upang malayang dumaloy ang biyaya. May nagsasabi rin na kung makatagpo ka ng inggit o selos mula sa iba, marahang pagkiskisin ang dalawang palad upang protektahan ang enerhiya ng simbolo laban sa negatibong puwersa. Ang mga ganitong kilos ay hindi lamang pamahiin, paalala rin na ang pananampalataya ay dapat sabayan ng gawa, at ang gawa ay dapat alagaan. At sa huli, laging magpasalamat. Ang pasasalamat ang pinakamalakas na proteksyon. Kapag nagsimulang dumating ang mga biyaya, maliit man o malaki, sabihin ang isalamat mula sa iyong puso. Ang pasasalamat ay hindi lamang pagbibigay galang sa sansinukob, ito rin ang nagpaparami ng iyong tinatanggap. Tulad ng tubig na bumabalik sa dagat, ang biyaya ay bumabalik sa mga marunong kumilala at magpasalamat. Kaya't dalhin mo ng malalim ang gabay na ito, ang palad ay isang banal na mapa, at ang simbolo ang iyong susi. Ngunit ang kandado ay bubukas lamang kung dalisay ang puso, malinaw ang layunin, at totoo ang pasasalamat. Kung igagalang mo ang ritual na ito, igagalang ka rin ng sansinukob sa anyo ng kabutihan sa iyong buhay. Sa sandaling ito, hawak mo hindi lang kaalaman, hawak mo ang isang pintuan. Ang palad ay hindi basta laman, at ang simbolo ay hindi basta guhit. Kapag pinagsama, nagiging tulay ito sa pagitan ng iyong espiritu at ng di nakikitang mundo. Nauunawaan mo na ngayon na kapag gumuhit ka sa kaliwang palad,
hindi ka lang naglalagay ng tinta, nagsusulat ka ng panalangin sa mismong kapalaran. Tandaan ang karunungan ng ating mga ninuno, ang mga palatandaan ay nasa paligid, ngunit lumilitaw lamang sa mga marunong tumingin. Isang kutsarang nahulog, isang asong tumahol sa gabi, isang biglaang panaginip, o ang paulit-ulit na numerong 11 oras 11 minuto, mga marahang katok ito ng sansinukob, paalala na nakikinig ito. Ganoon din ang iyong palad, tutugon ito kapag pinaniwalaan mo. Mabubuhay ang mga guhit, sisinag ang simbolo sa iyong puso, at kusang hahanap ang mga biyaya ng daan patungo sa iyo. Ngunit narito ang katotohanan, hindi sapat ang ritual lamang. Ang tunay na mahika ay nasa pananampalataya mo. Kung wala ito, kahit ang pinakabanal na gawa ay walang laman. Ngunit sa pananampalataya, kahit ang pinakamaliit na kilos ay nagiging makapangyarihang utos sa sansinukob. Kaya ngayong nagtatapos tayo, hinihiling ko na ingatan mong mabuti ang mga afirmasyong ito. Bigkasin mo hindi lang ng labi, kundi ng puso. Ibulong sa sarili kapag nagigising, bago matulog, o sa mga oras na mabigat ang mundo. Bawat salita ay isang binhing itinatanim sa iyong espiritu, handang sumibol. Huminga ng malalim, buksan ang iyong kaliwang palad, at ulitin mo. Bukas ako sa mga biyaya. Ang kaliwang kamay ko'y tumatanggap, ang puso ko'y naniniwala, at handa ang buhay ko sa kasaganaan. Dumadaloy sa akin ang swerte, tulad ng ilog na walang tigil, tulad ng hangin na laging bumabalik. Ako ay protektado. Walang inggit, walang sumpa, walang anino ang makakaagaw ng liwanag na akin. Hinahanap ako ng mga oportunidad. Bumubukas ang mga pinto, luminaw ang mga landas, at ginagabayan ng kapalaran ang bawat hakbang ko. Ako'y nagpapasalamat. Sa bawat maliit na biyaya, sa bawat panalangin tinugon, sa bawat di nakikitang tulong, taos puso akong nagsasabi ng salamat. Ang nakalaan para sa akin ay laging babalik. Ang tunay na akin ay hinding-hindi mawawala. Ang palad ko ang nagtataglay ng sikreto, ang pananampalataya ko ang susi, at ang aking kapalaran ay bumubukas ngayon. Ulitin ang mga salitang ito ng may sinseridad, at isiping ang simbolo ay marahang nagliliwanag sa iyong kaliwang palad. Isipin itong parang liwanag na buhay, dumadaloy sa iyong mga ugat, umaabot sa iyong puso, at kumakalat sa paligid mo. Sa bawat afirmasyon, muli mong isinusulat ang iyong kwento, hindi sa takot, kundi sa tapang, pag-asa, at pananampalataya. At sa pagtatapos, tandaan mo ang huling katotohanan ito, ang kapalaran ay hindi malayo. Hindi ito nakatago lamang sa mga bituin, o nakabaon sa mga hiwagang hindi maabot. Nasa iyo mismo ito, sa mga guhit ng iyong palad, sa lakas ng iyong puso, at sa pananampalatayang dala mo araw-araw. Gumuhit ng simbolo, bulongin ang panalangin, mamuhay ng may pasasalamat, at masdan kung paanong sasagot ang sansinukob, biyaya kada biyaya. Ang iyong kaliwang palad ay hindi na walang laman. Ito'y iyong banal na liham para sa kapalaran, isinulat mo, tinatakan ng pananampalataya, at ihahatid ng sansinukob.